you're hoping no, na within the year, lalabas na po yung warrant of arrest po ni former President Rodrigo Duterte. Can you explain or can you tell us no, where this is coming from? Bakit po kayo naglabas na po ng ganung pahayag na sa tingin ninyo no, malapit na po? Ano na po ang mga latest developments po tungkol dyan? Itong parang time frame na binigay namin, ito yung counter proposal sana namin noon pa. Nasabi na namin ito nung time na merong balita na March, tapos July daw lalabas yung warrant of arrest. According to Trillanes, no? Oo, tapos yung isa naman may bagong time frame. Pero sabi namin, kung sa mga biktima at dun sa pag-aral namin dun sa investigations dito sa ICC, at the end of the year, nagkakaroon ng parang assessment. As with any organization, as with any group, yung assessment na yon is a look back into investigations that are being conducted. Ang investigation sa Pilipinas ay sa totoo lang nagsimula ng June 2021. So 2020 nga, no? 2020. 2020 pa. Kasagsagan ng pandemic. Dahil ito yung pag-alis ng dating prosecutor. Sabi niya, tapos na ang preliminary examination. Klarado, there is reasonable basis to believe that crimes against humanity have been committed in the Philippines. Ang susunod na tanong, sino ang responsable? Dito nagkaaberya ng konti kasi sabi ng Pilipinas, teka, baka pwedeng mag-imbestiga muna naman kami at so forth. Nagkaroon ng appeal, nagkaroon ng request for deferral. Finally, last July 2023, sabi ng Appeals Chamber ng ICC, tutuldukan na namin ito. Pwedeng magtuloy ang investigasyon. Kaya yung framework ng July 2023 na talagang go na go hanggang ngayon or hanggang end of the year, nakikita namin sapat na panahon para kumbaga, intindihin at sabihin that there is reasonable basis to believe that President Rodrigo Duterte, o baka madagdagan ng iba pa, is most responsible, bears the greatest responsibility for crimes against humanity. Kasi sa punto nga ng mga biktima, nung nagsampa kami nung 2018, yun na kaagad yung teorya namin, yun na agad yung hiniharap namin, na merong nag-utos at matitrace nyo, lahat ng patayan, nagsimula lahat yan, nangyari lahat yan, dahil merong tao na nagsabing, I will kill you all, papatayin ko, patatabain ko ang mga isda sa Manila Bay. Ang mga punerarya, yayaman kayo, kaya diyan kayo mag-business. Attorney, well, we all know itong ICC is wala silang jurisdiction within the Philippines kasi nga nag-withdraw na tayo doon sa Rome Statute at kailangan ng permission from President Marcos Jr. bago sila magkaroon ng jurisdiction dito sa Pilipinas. So if ever, like for example, maglabas man ng arrest warrant for former President Duterte, paano po yan mai-implement kung wala pa ring go signal from the sitting president? Medyo komplikado yung question dahil it's both legal and political. Totoo yun. Right now, there is no jurisdiction of the ICC over the Philippines kasi hindi na tayo miyembro. Pero noong miyembro tayo, pumirma tayo sa Rome Statute kung saan sinasabi, at dito medyo technical at tricky itong bagay na ito. Doon sinasabi na, sige, pag mag-withdraw kayo, sulat kayo, and it will only be effective yung withdrawal after 1 year. Okay. But after that, you have the continuing obligation to cooperate if any matter is under the consideration of the court. Kumbaga may kumagat na. Kaya ang example ko nga dyan, parang FIBA, basketball. Member tayo ng FIBA. Tapos nagkaroon ng rambulan, nagsapakan. Sabi natin, yung player natin and another player from another country. Sa galit natin, umexit tayo. Yung sapakan would be a valid issue for continuing investigation of FIBA kahit umexit na tayo. Hindi yung exit na kami, bye. Kalimutan na. Kahit hindi na tayo miyembro, patuloy pa rin yung investigasyon, dapat mag-participate pa rin tayo. Kasi either tayo yung agrabyado or tayo yung inagrabyado. Parang gano'n ang itsura ng pagsali natin noon sa ICC. At dahil kumagat,
yung kumbaga jurisdiction ng ICC over crimes against humanity committed in the Philippines within a particular period, patuloy. Kaya tuloy-tuloy pa rin na nag-iimbestiga ng ICC. Alam niyo kung wala itong legal basis, hindi naman magtutuloy-tuloy ito eh. Nung umakyat sa appeals chamber, di na-junk na sana. Kaya kung palagay ko kay Presidente Marcos, ano na lang to, konting understanding pa, konting pag-aaral pa po ng ano ang magiging implication nito, both legally and politically. Kasi legally, we do have an obligation. And I trust that the DOJ briefer, naalala niyo yun, nagsabi ng DOJ, gagawa silang briefer. Sabi ko nga, alam mo kung simulat sa poll, aral ang desisyon mo, hindi mo kailangan ng dagdag information ng paglilinaw. Kaya may duda ako na hindi hawak ng presidente noong umupo siya. And later on, nung sinasabi niya, the court has no jurisdiction, even at a point that there was already a decision, yung nuance na there is no jurisdiction now, but before, and over crimes against humanity committed in this context, etc., etc. Baka doon makikita ni Presidente Marcos yung medyo sensitive na distinction doon. Kaya, legally, we are still beholden to comply with obligations. And secondly, ito nga yung politika. Isipin mo yung Pilipinas na may ganitong obligasyon. Ini-isnab kasi sabi na natin, hindi pabor sa atin. Pero pagdating sa mga arbitral tribunal, pagdating sa ibang issue, sasabihin natin, dapat rule of law. Kaya hindi tayo pwedeng makita na parang hindi naman sa balimbing, pero two-faced. Na pagpabor sa atin, okay tayo. Pag di pabor sa atin, ayaw namin dyan. Kaya internationally, we need to set a framework, we need to set up the position that the Philippines is a law-abiding country and will follow the law whatever it may be. Let's get together, Sunday 25.